mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Hello mga buweks! Kamusta naman kayo? Jim Wang, ganda-ganda natin. Bagong plancha ang ating hair, lalo. Kamusta naman kayo? Hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you so much sa mga nag-likes. Ayan, no? Sa mga hindi pa nagla-likes, galaw-galaw. Kung ayaw, may stroke, di ba? Para hindi mapaimburnal. Charito, di ba? Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan nga, no? September na at nako, nakakaloka itong mga kaganapan ngayon mga buwek sa buhok ko. Charito, ano nangyayari sa aking hair? Ayun, daming fly away. Anyway, ayun na nga, no? Nagtinga. But anyway, eto na nga mga boys, nakakaloka ito, no? September na, di ba? Nakakaloka. Spring season na dito sa Australia at ganun din sa Philippines ay talaga namang unang araw ng Pasko. O di ba? Talaga naman ang Philippines ay isa sa, hindi, parang yung Philippines lang talaga yung bansang may pinakamahabang celebration ng Pasko. O di ba? Ang taray, ah. But anyway, ngayon nga pumasok na ang September, hindi naman natin masyado pang iniisip yung Pasko. Ano yung iniisip natin? Walang iba kundi ang pageant season na mga buweks. Nakakaloka ito, ha. Talaga naman, naglilipana. Naglalabasan ng mga kanya-kanyang pambato dito sa kani-kanilang international pageants. Di ba? Nakakaloka. Miss Grand International, Miss International, Miss Earth, Miss Universe, ano pa ba? Kung ano-ano pa, no? Supranational, tapos naman na yan. Ayan, no? Miss World, tapos na rin. Pero ito ngayon talaga mga mabibigat na beauty pageants, mga buweks, nakakaloka ito. Nako. Mukhang mangyayari ang Miss Universe fever. Mukhang mararamdaman natin ngayong taon, di ba? Kasi nung last year, nawala yan, di ba? Pero yung beauty ko, nandito lang. Charito. But anyway, ayun na nga. Pasensya na kayo sa boses ko, mga boys. Kasi spring season dito, magbablock na naman ang aking nose kasi nga yung mga pollen na nagliliparan ay talaga naman, ay nako. Atching na naman ako ng atching nito. Magkakasakit na naman ako dahil nga sa pollen, no? But anyway, lalarga naman tayo next week. Oh my God! Next week na pala mga buweks, lalarga na tayo papuntang sa ibang bansa, di ba? So, ayun. But anyway, iiwasan natin yung mga punyetang pollen na nagliliparan na yan, di ba? Para hindi tayo magkasakit. But anyway, eto na nga, no, since pageant season na mga buweks, nakakaloka ito. Ang Miss Grand Indonesia ay talaga namang kinoronahan na. Ayan, ha. Ang pangmalakasan daw kandidata nila, ito ngang si Veena Sitorus. O, Jimwa na talaga naman. Rooting ako sa kanya nung Miss Universe Indonesia 2023 na dapat yan, no, kabatch yan ni Michelle Marquez D. Kaya nga lang, ayun, napaimburnal. Ewan ko, siguro talagang hindi siya bet nung organization nung taon na yon. Pero ayan nga ngayon, no, nagbabalik itong si Veena Sitorus, ayan, no, dito sa Miss Grand Indonesia at talaga namang naging heavy favorite itong si Veena Sitorus, di ba? Ang dami niyang followers, mga buweks, ha. Nasa 800,000 na, o di ba? Mag-iisang milyon na ang kanyang followers sa Instagram. Nakakaloka, mga buweks. Ibig sabihin ito, sikat si Veena Sitorus sa Indonesia. O, di ba? Hindi lang siya influencer, celebrity siya doon. O, di ba? Talaga naman, kaya naman talagang napakarami niyang hatak sa social media. Di ba? Talaga namang hindi siya ipinaimburnal ng organization ng Miss Grand Indonesia. Siyempre, alam nila, itong bagong unang may hawak
Miss Grand Indonesia franchise ay hindi na po si Ivan Gunawan, di ba? Eh syempre, kukuhanin na nila yung pangmalakasan at ito ngayon kinuha nila na si Vina si Taurus. Wala silang ano diyan, wala silang lugi, di ba? Bawing-bawi sila diyan sa ano, sa mga ano, pasabog kasi nga syempre ang daming followers nitong si Vina si Taurus, 'di ba? At ito nga mga Bex, no? Nakakaloka lang. Pinanood ko kagabi, hinapiyawan ko lang naman yung Miss Grand Indonesia. Medyo nalungkot lang ako. Kasi alam naman natin, nung si Ivan Gunawan ang may hawak ng Miss Grand Indonesia through Mega Bintang ay talaga naman pasabog kung pasabog ang Miss Grand Indonesia, di ba? Nandyan na yung camera angles, yung lightings, yung super 4K HD na quality ng kanilang pa-live ay talaga naman namumuksa nakikipagsabayan, di ba? Pero kagabi nga, ayun no, yung Miss Grand Indonesia malala pa. Malala pa sa ibang pageants na sobrang dilim, nakakaloka. Sobrang dilim, malabo-labo. Diyos ko Lord, hindi ko kinaya mga buweks. Eh kung lait-laitin nilang Miss Earth, di ba? Eh ngayon, ayan, eh nayari na sila dyan ngayon. Sobrang dilim, nakakaloka, hindi ko kinaya. Knowing na Miss Grand Indonesia, first year ng bagong franchise owner ay talaga namang ganito ang inilatag, di ba? Sa YouTube, nakakaloka. In fairness naman, may nanood din sa kanila, no? But anyway, congratulations dito kay Venus Taurus, Miss Grand Indonesia 2025 na talaga namang aabangan natin ngayong taon. Sa ano yan, sa next month na. Oh my God, next month na mga buweks. Ano na lang, siguro 4 na linggo na lang magdadatingan ng mga candidates kasi sa ano yan eh, September 29, di ba? Eh, ito pala yan, ito pa, ngayon palang buwan, di ba? Nakakaloka. Ang bilis ng panahon, di ba? Kamusta naman yun, mga buweks? But anyway, ang sinasabi nga ng mga Hindu, no? Ito daw ang magpapataob kay Follow Points, kay Emma Tiglao. O, di ba? Eh, good luck, di ba? Hindi naman sa pangaano, gustong-gusto ko si Venus Taurus nung Miss Universe Indonesia. Ayan, no? Nung 2023. Pero ngayon, parang iba na ang ano, iba na ang katawan niya, mga buweks. Medyo nagkalaman-laman na siya. Tapos pag yung nagpakilala siya, gumanon siya, nag-aaluga na yung mga ano, yung mga, anong tawag dito? Yung balat. Yung mga fats dito sa braso, di ba eh, mas ano pa nga yung braso ko, oh. Walang umaalog, muscle yan, mga buweks, nakikita nyo, oh. Pang ano yan, power top, oh, di ba? Nag-gym. Nakakaloka! Power top yan, mga Bex. Baka akala nyo, di ba? But, ano na nga, yun na nga, no, nakita ko nga si Vina, si Taurus, no, kagabi. Yung gumanon siya, nag-aalugan yung mga, ayun, sa braso, nakakaloka. Tapos yung pasarela, mga Bex, good luck na lang, di ba? Parang ang bigat-bigat nung katawan niya. Pero titignan natin, baka makasundo rin naman natin si Vina, si Taurus, di ba? But anyway, ito pa nga yung mga kumakalat-kalat, mga Bex. Ito kumalat na to nung parang last year yata yan. Yung sasali siya dapat ng Miss Universe Indonesia, kaya nga lang may nag-viral. Ito yon, nakakaloka, di ba? Nag-viral nga ito na nakikipag-away siya sa kaibigan niya yata yan. Pero ang sinasabi ng mga Hindu, sa post na nakita ko kagabi prank daw yon, o di ba? Prank lang daw nilang magkaibigan, pero I don't know kasi di ba? Ang laking issue niyan sa Indonesia, di ba? Nung last year, pero hindi naman lumabas na prank yung nangyari na yan, di ba? Yung nag-aaway-away sila, di ba? Pero ang sinasabi nga ng mga Indo ay prank daw yon para nga naman linisin ang pangalan ni Venus Taurus, di ba? But anyway, tapos na yon. Ngayon ay iba na. Congratulations once again kay Venus Taurus. Makikita natin kung talagang sinasabi kasi may may attitude daw itong si Venus Taurus, no? Hindi daw maganda ang ugali nito, nakikita ko sa social media, pero syempre, hindi naman natin kilala si Vina, 'di ba? We don't know her yet personally and her personality in person, no? Wag natin siyang i-judge. Don't judge her. You'll never know, di ba? She has a beautiful heart. And makasundo siya ni Follow Points. O, di ba? Mas maganda yung ganon. Magkaisa yung mga Asian countries kesa nagbabardagulan, di ba? Well, good luck sa kanya. Congratulations. But anyway, ito naman mga buweks, no?
Nakakaloka naman ito, 'di ba? So bago matapos ang buwan ng August ay talaga namang nagpasabog pa rin, 'di ba? Hindi pinakawala ni Vina Pravinar ang ang tawag dito, ang nalalabi na date or araw ng August, talaga namang ang last day ng August ay nagpasabog sa social media through her homecoming parade dito sa Saraburi, di ba? O talaga nagkaroon siya ng homecoming parade. Ang taray ng kanyang ng kanyang float, mga buweks. Napansin, ang ganda ni ni Vina, in fairness, Syempre may filter na yun. Charito! Di ba? So, eto na nga, no? Well, maganda naman siya talaga sa personal, pero mas gumaganda nga siya sa mga photos. Siyempre, alam nyo na, di ba? But anyway, eto nga yan. Nagulat naman ako, mga buweks, kasi nga, nung nakita ko yung float, ayan, nagulat ako, bakit yung background? Bakit daw ito Mickey Moto crown? O, diba? Para daw ang nangyari hindi daw ino-honor ang Miss Universe crown from the Philippines ng organization. Ay, nakakaloka naman itong chika na ito, mga buweks. Diba, pansin nyo ang background ni Vina Pravinor, hindi yan yung Golden Crown from the South Sea Pearls in Palawan. O, diba? Nakakaloka. Talagang love na mga chay-chay ang Mickey Moto Crown. Pero ang tanong, love na love ba nga nila talaga? O talaga namang ayaw nila sa crown ng Philippines? Nakakaloka ito, mga buweks. Hindi naman natin alam yung katotohanan, no? Baka naman talagang bet lang talaga nila yung Mickey Moto Crown, di ba? Kasi nga talagang maganda yung Mickey Moto Crown at saka kilala siya na matagal na, no? But it doesn't mean na the organization doesn't like, no? Or doesn't adore, o di ba, yung Miss Universe crown ngayong taon from the Philippines, di ba? Pero ayun nga, ang sigaw nga ng mga kababayan natin at ng mga iba't ibang lahi sa mundo ng pageantry sa mundo. Ayan. Hindi daw nirerespeto ang Miss Universe crown from the Philippines. Agree ba kayo dito? Ako, naku, tahimik na lang ako, mga buweks. Bahala na kayo dyan. Magko-cover kasi ako Charito. Hindi. Well, alam nyo na, no? Depende na lang yan sa sa iisipin nyo. Bahala na kayo. Pero ako, okay lang naman na ganyan, no? Mickey Moto Crown. Wala naman sigurong issue yan kung yan ang Tsaka karapatan nila yan, di ba, ng organization. Kung ano yung gusto nilang i-hype na crown, ganyan-ganyan. Kita nyo nga, di ba, yung corona ni Vina Pravinar. Hindi naman siya inspired dito sa sa crown, di ba? Sa crown ng anong tawag dito, ng Miss Universe from the Philippines crown, di ba? Ganun din yung mga ibang mga Latik, ganun din yung mga ibang bansa, di ba? Sa Asia, ganyan, sa US, basta mga sa Latin America, ganyan, no? Hindi naman nila in-inspired yung corona nila sa kanilang bansa, sa Miss Universe, no? Na galing, ibig sabihin, hindi inspired sa Miss Universe crown ngayon, no? Made from the Philippines. Yun lang nakakalungkot, mga boys. Kasi, nung merong Mickey Moto Crown, syempre, sikat na sikat yun, no? Ang daming corona sa iba't ibang bansa na mga may franchise ng Miss Universe, di ba? Alam niyo yan. Inspired siya talaga ng Mickey Moto Crown. Ako, ini-expect ko yan Hindi naman sa pangano. Syempre, I'm so proud na yung Miss Universe Crown is galing sa Philippines. Di ba? Sponsor ng Philippines. Pero ako, syempre, parang inaano ko siya, hindi naman pinipredict. Parang umaasa ako na, oy, grabe, from the Philippines yung corona na Miss Universe ngayon. Syempre, makikitaan natin yan na yung iba't ibang bansa magkakaroon ng, hindi naman replica, pero similarities. Kasi nga, syempre, kailangan, parang iniisip ko, kailangan inspired yung corona nila sa corona ngayon ng Miss Universe from the Philippines. Pero hindi nga gano'n yung nangyari. But anyway, hindi naman yung big issue. Syempre, karapatan pa rin yan ng bawat organization kung ano talaga ang koronang ipapataw nila sa kanilang magiging reyna sa kanilang bansa para sa Miss Universe, diba? So, okay lang yan. Not a big deal, no? Hindi pa rin nila matitibag ang talagang sinet na bar ng Philippines sa Miss Universe nung last year, di ba, sa Mexico. Tayo lang naman ang nag-provide or provider ng Miss Universe crown, di ba, hanggang ngayon. At ang ganda-ganda ng corona. But in fairness, eto nga, plakadong-plakado talaga ang homecoming parade nitong si Vina Pravinar. Wala pa, hindi pa nakoronahan ng Miss Universe, mga buweks,
meron ng pa-homecoming parade at ang ganda-ganda nga ng float niya, di ba? Ayaw na rin magpakabog, talagang malalaking truck na rin ang ikinakasa ng Chai Chai para sa kanilang homecoming parade. O di ba, winner! Dati sa follow points lang yan. O di ba, di ngayon. How much more kapag nanalo si Vina Pravinar ng Miss Universe 2025? O di ba? Baka naman mamaya hindi na yan truck, di ba? Baka mamaya bulldozer na. Charito! Mga malakihang bulldozer na yan, nakakaloka. Ay, naku, hindi ko kinakaya talagang ang Chai-Chai, no? Talagang palaban sila, ayaw magpaawat. Kaya nga lang, syempre, kahit na ganyang kalaki yung nila, yung truck na ginamit nila sa float ni Vina, hindi mo pa rin makikita yung talagang dagsa ng mga tao from the Philippines. Diba? Pag meron tayo mga homecoming parade, lalo na pag ewan ko ba kung bakit na bago ang homecoming parade, mga buweks. Naging sa MOA MOA Mall na lang. Sa MOA area, no, hindi na natin nakikita yung mala EDSA, mga ganyan-ganyan, di ba? Dead man na sa traffic, karangalan niya ng Philippines. Kung yun ang problema, di ba, pag nagkakaroon ng homecoming parade. Siyempre, karangalan niya ng Philippines. O talaga bang dahil sa traffic o baka nagtitipid? Charito. Pero sana, no, ayun nga, maibalik yung homecoming parade. Yung ginagawa dati kay Pia Wurtzbach, kay Megan Yang, kay Kylie Versosa, yung mga ganyan, no, kay Catriona Gray, di ba? Mas maganda yung ganon. O kita nyo ngayon, Thailand ang gumagawa niyan. O, nasaan ang Philippines, di ba? Hindi naman sa iba kasi yung spirit na kapag sa EDSA ginaganap yung homecoming parade, nakikita mo yung pagkakaisa ng mga Pinoy, di ba? Yung ang daming mga Pinoy dyan, kahit na mga nasa office, di ba? Talagang nagbabato ng mga confetti, mga ganyan, di ba? Eto naman kay Vina, ganyan nga yung ginawa nila, pero kasi, hindi naman din ganun karami yung tao sa Thailand. At saka, I don't know kung ganun talaga sila ka-super fan sa Thailand, katulad sa Philippines. Kasi sa Philippines, parang siguro 99% pageant fans no? Pero sa Thailand, marami din sila pero hindi naman ganun karami katulad sa Philippines, 'di ba? Yung homecoming parade ni Vina Pravinar, okay, sila na malaking truck, pero makikita mo hindi ganun karami yung tao. At saka hindi sila yung parang nagsisigawan, nag-cheer, naghihiyawan, yung mga ganun, di ba? Hindi katulad sa Philippines, nag-aabot ng mga flowers, nag-aano ng mga confetti, mga ganyan-ganyan, di ba? So, iba pa rin yung spirit ng homecoming parade sa Philippines, di ba? Nothing to beat, o di ba? Nothing to compare, di ba? Kahit na sa ibang bansa, only in the Philippines. O, diba? Panalo tayo yan. But anyway, Vina Pravinar, she was so gorgeous yesterday sa kanyang homecoming parade. And of course, suot niya yung kanyang iconic gown na sinuot niya sa preliminary competition. Hindi niya sinuot yung pang finals. O, diba yung may mga feathers ba yun? Or tama, ganyan, no? Hindi niya na sinuot yun. Baka kasi anong tawag dito, lipa rin. Charito. Pero sa totoo lang, no, mas gusto ko tong gown ni Vina Pravinar. Etong suot niya dito sa homecoming parade na sinuot niya sa preliminary. Bet na bet ko yan. Ganda-ganda. Kahit na sinasabi nilang copycat ito kay Venezuela na nakalaban ni Arbo ni Gabriel. Mas gusto ko ito. She's so stunning here. But anyway, ayun na nga. Ito pang isang pasabog mga buweks. Nakakaloka. O diba? Ang ni Vina Pravinar, ang kanyang Instagram account, di ba? 1 million na agad ang tinambling. O, di ba? Talaga naman. Ang sabi daw nila, binili daw. Di ba? Nababasa ko sa social media na, ayan nga daw, binili daw. Mahirap din naman magsabi na mga ganyan-ganyan kung wala naman tayong resibo, di ba? You'll never know. Malay nyo, kung talagang doubt kayo, silipin nyo yung mga followers, ang biglang angat, yung mga followings, di ba? May mga ganyan. Silipin nyo, makikita nyo yan, merong mga nag-follow na yung mga account, wala mga photos, o kaya mga pusa, mga aso, ganun.
May nakita akong ganyan mga buweks. Yung mga biglang angat yung ano, yung followers. Ganun yon yung ano, di ba? At saka syempre, kung mga ano yan, mga robots yan, mga buweks, walang magre-react dyan. At saka, bago pa sumali si Vina Pravinar ng Miss Universe Thailand, nasa 800,000 na yung kanyang following, di ba? Hindi naman sa pangano, pero syempre kasi mahirap mag-ano, mahirap magbintang. It's hard to judge people na alam niyo yun, bumibili ng subscribers or followers. Ako, kaya ako sinasabing, oy, ganito, yung ganyan, kakilala ko, bumibili ng subscribers at saka followers, ganyan-ganyan. Kasi kaibigan ko yung mga buweks at alam ko na bumibili talaga siya ng followers. O, di ba? Bruha ka. Bati na kami. Ayan, bati na kami. Shout out to you from California. O, di ba? Bati na ulit kami. O, tinigilan niya na yung pagbili niya ng ano, ng subscribers sa YouTube at saka followers. O, di ba? Pero ito nga, yung mga bumibili ng subscribers at saka followers, lalo na sa Instagram, sa YouTube, ganyan-ganyan, ma-obvious nyo yan, mga buweks, baba, taas, yung mga ano niyan, yung mga nagpa-follow at saka nagsusubscribe yan, ganyan kasi nangyari sa kaibigan ko, mga buweks. O, nadala na siya ngayon, o, di ba? Nagkaroon siya ng warning, o, di ba? Pero love, love, love na namin yung isa't isa, di ba? But anyway, ayun, I don't wanna judge Avina Pravinar, no? Kasi, since nakoronahan siya ng Miss Universe Thailand, of course, nagkaroon yan ng exposures, malaking exposures, 3 millions, although mas malaki yung views ng Miss Universe Philippines, obviously, di ba? Pero kita nyo naman, di ba? Kahit na papaano, 3 point something million views for Miss Universe Thailand 2025, hindi na ano yan. Malaking bagay na yan, mga boys. Ang daming Miss Universe na naganap sa iba't ibang bansa, hindi naman pumapalo even a million or a 500,000 views. So, malaking bagay na yan para sa kanila, no? But anyway, ayun na nga, ang dami ng anong tawag dito, followers ni Vina Pravinar. And kung sino man yung mga nag-follow sa kanya, eh siguro talagang iniidolo siya or rooting for her, no? But anyway, kung totoo man yung sinasabi nila na binili nung team ni Vina Pravinar, yung mga followers niya, well, to be honest, it's none of our business, di ba? That means to say, they really want to support Vina Pravinar, di ba? They really want to support her. Kung talagang gano'n na, but I believe hindi naman siguro ganun kadesperada si Vina Pravinar, di ba? At nakikita rin ng mga Thailand or ng mga Chai-Chai na she's very powerful talaga. A strong contender talaga for Miss Universe 2025, di ba? So talaga naman baka legit yung mga followers niya. Basta ayun, kung talagang duda kayo, silipin nyo yung kanyang Instagram account or kung sino mang kilala nyo, no? Makikita nyo yung mga ano dyan, mga followers, talagang mga blanco ang mga account. Ganun yun, mga buweks. Ay, makikita nyo yan. Ako kasi sinilip ko legit naman yung mga followers ni Vina Pravinar. Umabot ako sa malayo, no? Nakita ko talaga mga legit yung ano. Hindi ko naman inisa-isa, pero nakita ko, may mga pictures sa mga tao talaga, ganyan, tinitignan ko rin yung ibang ano, nagfa-follow sa kanya, tinignan ko rin, legit sila mga buweks, kanyan. Pero kung binili nga man, yung ibang followers niya, makikita nyo naman yan na bumababa ang kanyang following, pero hindi bumababa mga buweks lalo pang tumataas. O, diba? So, huwag tayong masyadong judgmental. Kasi, ayaw din natin yan gawin na mga Chai-Chai sa ating kandidatang si Atisa Manalo, diba? Kasi yung mga Chai-Chai, to be honest, they like Atisa Manalo. Ngayon, kung titirahin natin ang titirahin sa social media, si Vina Pravinar, ibabalik yan sa atin ng Chai-Chai. At alalahanin nyo, kahit na Tagalog ang ibinubuga natin sa social media, ang mga Chai-Chai ngayon iba na, no? Meron nga mga Pinoy marunong umintindi ng mga iba't ibang language, no? Ganon din yung mga Thai, di ba? Ganon din yung mga Indo, kahit na nagtatagalog tayo, maiintindihan nila yun, lalo na kung meron sila mga close friends na mga Pinoy, tapos hindi naman natin close, ganyan-ganyan. They can actually translate kung ano yung mga sinasabi ng mga vloggers, na mga nasa social media, kahit na anong platform sa social media, pwede nila yung ipaliwanag or sabihin sa mga Chai-Chai. Ngayon, pag nakaabot yun sa kanila, panigurado, wawarlahin nila yung kandidata nating si Atisa Manalo, di ba? So, sinong kawawa doon? Hindi tayo. Si Atisa Manalo. Kasi, kung halimbawa, nag-e-effort si Atisa Manalo para maiuwi
yung ikalimang korona sa Pilipinas, pero ngayon nga ang may-ari ng Miss Universe organization. Half-owned by Thai, di ba? Thai blood, mga bweks. Alalahanin nyo, nandyan din si Papa Nawat, di ba? Alam niyo naman si Papa Nawat, di ba? Patola yan. At alaga niya si Vina Pravinar, di ba? Ngayon, kung titirahin nyo ng titirahin sa social media si Vina Pravinar, ay nako mga bweks, good luck na lang talaga sa ating lahat, 'di ba? Good luck na lang talaga sa mga umaasa kay Atisa Manalo at good luck na lang talaga kay Atisa Manalo kasi alam niyo sa totoo lang, aminin niyo man sa hindi, pwedeng personalin ang ating kandidata, 'di ba? Dahil si Vina Pravinar ay napakarami pong followers, ang dami niyang believers, 'di ba? At unang-una na doon si Haluda Universe at si Papa Nawat. Ganun din si Raulul, o di ba? Si Raul Rocha, alam nyo naman yan, di ba? Siya lang talaga ang fina-follow ni Raul Rocha na kandidata ngayon sa Miss Universe, di ba? Nakakaloka, hindi pa nga Miss Universe Thailand eh. Naka-follow na si Raul Rocha ngayon pa, di ba? Na ayan, Miss Universe Thailand na tapos mag-iingay pa kayo sa social media, tapos na ang laban ni Atisa Manalo. Alam niyo na kung saan siya pupulutin, kaya huwag kayong masyadong huwag kayong masyadong toxic sa social media, no? Huwag kayong masyadong makikinig sa mga nababasa nyo or mga naririnig nyo. Baka kasi mamaya, yung mga naibubuga sa social media, alam nyo yun, alam nyo naman sa sarili nyo, matured na kayo, alam nyo naman kung ano yung tama sa hindi, di ba? Baka kasi mamaya, may nabasa kayong ganito yung bubugan nyo sa social media, o sinong kawawa doon? Siyempre, si Atisa Manalo at ang bulsa niya. Di ba? Biruin nyo, maawa naman kayo, 2024, lumaban ng Miss Universe Philippines and then ang Miss Cash mo. Tapos ngayon, Miss Universe Philippines na naman. And then Miss Universe, di ba? So ngayon, alam nyo na, di ba? Maawa naman kayo ay Atisa Manalo. Kung nire-respeto nyo at love nyo talaga si Atisa Manalo, please, don't say anything bad na makakaapekto kay Atisa Manalo, di ba? Just go with the flow. Kung hindi nyo nagugustuhan yung mga posts or ganyan-ganyan, sa tingin nyo, mas kinabug si Atisa Manalo sa ganito-ganyan, purihin nyo, di ba? Ganon. Para purihin din yung kandidata natin. Dapat lang tayo, positive vibes, di ba? Pakita nyo yung suporta kay Vina Pravinar, ipapakita rin nila yung suporta kay Atisa Manalo. O di ba, isa nga sa mga dahilan kung bakit lumalaban ngayon si Atisa, ibig sabihin kung bakit lumaban si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines. Ang sabi niya, na bakante nga yung posisyon, no? Yung, yung Quezon Province. At isa pa doon, nakita niya na yung mga chay-chay sa isang salon ay nandun yung photos niya at maraming mga chay-chay na talagang gusto siya. Kaya siya nagbalik, di ba? Siyempre, dapat, doon pa lang sa part na yon, nakikita na natin na talagang kailangan natin ipakita yung buong suporta kay Atisa Manalo. Rather than, pupuksain natin yung ibang kandidata like yung Thailand, ganyan-ganyan, na nakikita naman natin na may suporta kay Atisa Manalo, di ba? In fairness naman sa mga chay-chay, alam nyo sila yung mga less toxic talaga compare sa mga Indo di Lulo, di ba? Na talagang dinudurog si Atisa Manalo. Sa mga chay-chay, kumbaga, parang natin yan, parang sisterhood natin sa mundo ng pageantry, di ba? So, medyo may conflict nga lang ng konti, pero at the end of the day, sila talaga, kumpara sa sa mga Chay-Chay, sa Malaysians, talagang Thai at saka Philippines talaga. At ang mga Chay-Chay, talagang ina-admire nila yung mga Philippine queens, di ba? Nagkakaroon lang ng bardagulan dahil sa dahil dito sa mga Pinoy pageant fans at saka sa mga ibang chay-chay na rin, di ba? Na mga pageant fans. Sana tigilan na natin yung ganyan, di ba? So, support na lang. Kung ayaw nyo yung kandidata ng Thailand, then that's fine, di ba? Ganun din naman sila sa atin, di ba? Di kung sino lang yung may gusto sa atin, di yun lang ang i-hug natin, ang i-love natin, di ba? Pero, wag naman tayong dumating sa punto na kapag may mga sinasabi na ganyan-ganyan, papatulan pa natin. Kasi, the more na pumapatol tayo mga bweks or kayo, no? The more yan na talagang mag-iingay. Alalahanin nyo na ang Miss Universe 2025 po, bukod sa mga may-ari na chay-chay sa Miss Universe organization, ay gaganapin po ito sa bansang Thailand. Ngayon, kung talagang ibabash ng ibabash ang kandidata ng chay-chay,
Pagdating pa lang ni Atisa Manalo sa bansang Thailand, pagtapak pa lang nito sa airport, mga boys, alalahanin nyo. Baka mamaya paimburnal ang puntahan or mapuntahan ni Atisa Manalo dahil sa mga katoksikan ng mga Pinoy pageant fans, di ba? So, iwasan nyo yung mga ganyan-ganyan. At saka huwag kayo masyado nakikinig-kinig sa mga, di ba? Sa mga nababasa nyo, nakakaloka kayo. But anyway, eto na nga. Eto pa, no? Well, congratulations kay Vina Pravinar for reaching, the 1 million followers sa Instagram. Maraming nagsasabi na kailangan daw i-follow si Atisa Manalo whatsoever. Bakit? Bakit kailangan natin gawin yon? Kung ayaw i-follow ng mga ibang tao, wag i-follow. Hindi natin kailangang, palipitin yung mga braso nila. Palipitin yung kanilang mga leeg para i-follow sa Atisa Manalo. It doesn't matter. Kahit na hindi ganun karami yung following na Atisa Manalo, 500,000, marami na yon. Mag-1 million na rin siya sa Facebook, di ba? Hindi mo kailangang puwersahin yung mga tao. Hindi natin sila kailangang puwersahin para ilang i-follow si Atisa Manalo. Parang ipakita na mas higit si Atisa Manalo kay Vina Pravinar. Hindi ganun ang Miss Universe, mga bweks. It's not all about the following sa social media platform. O si Shanice Palacios nung nanalo ba siya? Ganun ba karami yung following niya? Si Arbony Gabriel nung nanalo ba siya? Ganun ba yung following niya? Di ba hindi naman? Mas marami pang following si Celeste Cortesi. Nung si Antonia Porcil, ganun ba karami yung following niya? Hindi naman, di ba? Nung nag-first runner-up siya. Si MMD, nag 1 million yung following sa Instagram. Nanalo ba? Di ba hindi nga nakapasok ng top 5? Well, ayun, niluto na nga yun. No? Pero, eto nga yan. Well, niluto man o hindi, it's always depende yan sa kanilang destiny, mga bweks. Kahit na pasuutin mo pa yung isang kandidata or si Atisa Manalo ng pinakamahal na evening gown, pinakamagaling na designer sa buong mundo, kung hindi ibibigay ang corona, hindi ibibigay. Pero kung pasuutin mo si Atisa Manalo ng hindi pasabog na evening gown or kahit na sino pang designers yan, kung talagang plano ng organization sa panahon ngayon, sa new era ng Miss Universe or kahit na anong pamang beauty international pageants, mga bweks, maniwala kayo sa akin o sa hindi. Sa new era ngayon, hindi na uso yung mga dating era, 1970s, 80s, 90s, 2000, iba na ngayon. Ang organization na mismo ang namimili mismo ng kokoronahan nila at ibibigay nila yung titulo. Yung Miss Universe na nga lang Thailand Nakita nyo ba kung merong judge doon? Walang mga judges doon. Si Papa Nawat lang ang namili kung sino ang kokoronahan. At alam nyo naman kung bakit nakoronahan ang kanilang reyna ngayon. Kayo na magsalita, di ba? Pero deserving din naman itong si Vina Pravinar. Bakit deserving? Kasi una pa lang pinakita na ng Miss Universe Organization or Miss Universe Thailand Organization kung ano yung meron sa pageant nila, di ba? Yung nagbebenta-benta, ganyan-ganyan. Si Vina Pravinar ang maraming na ibebenta, mga bweks. Sa tingin nyo ba, aagawin pa yon or kumbaga, ipagkakait pa sa kanya yung corona? No! Kasi, it's business. Diba? So, ganun yun. Kaya balutin nyo man ng ginto si Atisa Manalo, kung hindi siya bet ng organization, hindi ibibigay sa kanya ang corona. Pero, kung destined talaga siya for the crown and title of Miss Universe 2025, ibibigay at ibibigay sa kanya. Kahit na tumambling sabay split pa si Atisa Manalo dyan. Kahit na pinakamagaling na pasarela, trainer pa ang mag-train kay Atisa Manalo. Kung hindi ibibigay sa kanya, hindi ibibigay. Pero ang pinaka-importante dito, itong pinaka-gold, platinum na lang dito, yung suporta ng bawat Pilipino. Diba? Yun ang pinakamahalaga. Kasi kahit na hindi manalo ang isang kandidata sa Miss Universe, like for example, si Atisa Manalo, hindi siya nanalo. Pero nakita natin na lumaban ng bonggang-bongga si Atisa Manalo at deserving siya na makapasok man lang sa top 5 or top 3 or makoronahan maybe, di ba? As Miss Universe 2025. Nakita ng buong mundo na lumaban, di ba? Nakipagpuksaan kaysa dun sa isa.
Sinong mas mananaig? Of course, si Atisa Manalo like MMD nung 2023 kasi nga sinuportahan ng napakaraming Pilipino, di ba? So from that said, importante talaga, napaka-importante, napakalaking ng role natin sa ating mga beauty queens, 'di ba? Yung ating suporta. Ngayon, kung ibabash natin ang ibabash, yung kabila alam nyo na kung saan tayo pupulutin, di ba? Panigurado, hindi rin matutuwa ang isang Atisa Manalo kung ganun ang nakikita niya sa social media. Kaya dapat, kalma lang, suporta ng tama at huwag masyadong nagmamagaling, di ba? Kasi wala naman talagang nakakaalam kung ano talaga yung hinahanap nila ngayon sa isang Miss Universe title for this year or kung talaga bang may hinahanap, kung talaga bang may forte, talaga bang may prototype sila o talaga naman meron ng title holder na isasalpak na lang ang corona sa coronation. Kumbaga nandyan na. Alam na kung sino yung panalo, di ba? Parang ano na lang, parang formality na lang yung mangyayari sa 21. You don't know? Hindi ko rin alam. So, pere-perehas tayo, no? So, itong laban ni Atisa Manalo, samahan lang natin siya. Huwag natin siyang pabayaan. Mag-rank man siya sa mga hot picks, top 1, 2, 3, 4, 5, or below. Wala tayong magagawa doon. Opinion namin yon, opinion yun ng mga ibang content creators. But it doesn't mean na kami po ay mga judges, di ba? So, nasa judges decision pa rin yan, or hindi man judges, nasa organization, di ba? Ang huling halakhak, di ba? Ganun yun, mga buwak, di ba? But anyway, eto naman, speaking of Atisa Manalo, o di ba? Ay, hindi, mamaya na tayo pumasok dyan, mga buwaks. Dito muna tayo kay Osmel Sosa. Nakakaloka ito. Ito na nga, no? So, eto, nabasa ko naman ito, si Osmel Sosa daw. Ayan, ha? Nako, eto na, ang buga ni Osmel Sosa. Ang sabi dito, Osmel Sosa via a video announced that this year, he will talk to the president, Antaraya, of the organization Miss Universe, ayan, to ban the use of contact lenses to the Miss Universe candidates. Ay, nakakaloka. In the video, Osmel mentioned that during his period in the Miss Venezuela, resorted to opportunity to cosmetic operations and fixes, but he never used contact lenses in candidates. Ay, taray. Of course, di ba, magaganda nga yung mga ano nila, magaganda na yung mga mata nila. Siyempre, hindi na nila kailangan mag-contact lens, di ba? Darito. So, ito, ang sabi dito, then currently, there are many women who have brown eyes and put lenses to be seen in blue or green, and those who really have them of these colors go unnoticed. O, di ba? Ito na. Now we wonder, would this also apply to Miss Universe? Ayan. Because it is no secret to anyone that in the concentration of international contest, this technique is widely used nowadays, especially by female candidates from Asia. Not only female, kahit nga yung mga male, di ba? Male pageants, nagko-contact lens na rin, hindi ko maintindihan. Ba't yung mga male, nagko-contact lens na rin, mga wakang ito, di ba? Charito. Ito na, no? Ang sabi pa dito, ayun na nga, yun na yun. Yun na pala yun, mga bweks. But anyway, ito lang nga, well, kung natatandaan nyo last year sa Miss Universe Philippines, yung nagko-comment ako, sabi ko, bakit kaya yung mga mga candidates ng Philippines kailangan magsuot ng contact lens? Tapos yung mga suot pa nilang contact lens ay medyo nakakatakot na, parang hindi na bagay sa kanila, parang exaggeration, di ba? May exaggeration. But anyway, naisip ko, nakakadagdag nga naman yun ng ganda. Pero kung akong tatanungin nyo talaga, mga bweks, mas gusto ko walang contact lens. Sa totoo lang. Mas gusto ko talagang yung, kasi yung mga Asians, ano yan parang known yan as, may dark brown eyes tulad ng mga Indians, no? Meron din talagang majority, mga black yung mata. Mas gusto ko yon, mas natural. Pero, hindi naman kailangang i-stop yung paggamit ng contact lens, di ba? Kung doon lang sa contact lens, mas gaganda ka, mas mai-enhance yung beauty mo, mas mapapataas yung confidence mo, why not, di ba? Walang masama doon. Ito naman sa buga ni Osmel Sosa,
medyo nakakaano naman, nakakainit ng dugo, charito. 'Di ba, ba't niya naman i-stop yung ano, kakausapin niya pa daw yung presidente. Bakit? Sino ba siya? 'Di ba? Yun ang tanong doon, sino ba siya? 'Di ba? Nakakaloka kasi nga siguro kaya niya 'to nasasabi kasi nga ang gusto ni Raul Rocha 'no, eh, yung mga blue eyes. Ayan, gusto niya mga blue eyes, kung hindi man blue eyes basta maganda, hindi naka-contact lens, 'di ba? Kaya siguro yan ang pinaglalaban ni Osmel Sousa na hindi peke ang color ng mata na alam niya yun ang kahinaan ng mga Asian countries, 'di ba? Nakakaloka. Itong matandang ito parang feeling entitled talaga. Wala namang pagmamay-ari sa Miss Universe. Naimbitahan lang ng konti, talaga naman mga buweks, nagmamagaling na, no? Feeling owner ng organization. Hindi ko alam kung bakit binigyan ito ng karapatan sa Miss Universe organization. Nakakaloka itong matandang ito, no? Kung sinasabi niya na kailangan wala na mga contact lenses, paano pala yung mga change nose, ayan, change mouth, face shape, ganyan, no? Yung mga sizes, yung hair color, di ba? Ano yun? It can be. Yung pwede yun, pero yung contact lens, hindi, di ba? Nakakaloka, but changing eye color is a problem. Ganun ba yung gusto niyang sabihin, di ba? You can't. Nakakaloka naman ito. He cannot. I cannot, di ba? The hypocrisy, di ba? The hypocrisy talaga, nakakaloka. It's getting to my into my nerves, mga buweks, no? Ang chari, nag-i-English ang bakla, di ba? It's getting into my nerve, yung hypocrisy, di ba? Ipokrito. Nakakaloka itong baklang ito. Ang crazy lang, sa totoo lang, no? Banning contact lenses, pero yung accepting yung mga surgeries, yun ang malala, di ba? Nakakaloka. Nasaan na yung pagiging natural doon kung sinasabi niya na kailangan daw natural ang looks ng ewan ko na lang dito. Kung natural, kamusta naman yung mga tinaga-taga na sa mga katawan ng mga na mga alaga niya, nakakaloka. How much hypocrisy, 'di ba? In a post ni tandang Tukluban, 'di ba? At saka bakit gano'n ang tinitira niya only in Asia lang? Napaka-racist naman itong matandang ito. 'Di ba? Bakit Asia lang? 'Di ba? Several have contact lenses kahit nga mga latik, 'di ba? Kahit nga mga ang tawag dito, ibang lahi nagko-contact lens. Bakit Asia lang, di ba? Nakakaloka. Ang dami dyan na talagang kahit hindi Asian, nagko-contact lens. May mga prosthetics, di ba? May mga ganyan. May mga pagbabago sa ilong, sa smile nila, sa cheeks nila. Yung iba nga nagpapadimples pa. Sa chin nila, di ba? Sa cheekbones nila, may mga ganyan-ganyan. Tapos ngayon, babasagin niya yung trip ng ng Asian countries na pagko-contact lens. Come on, di ba? Kung ganyan pala, dapat ban everything, di ba? I-ban na lahat, pati yung pag-o-opera-opera ng mga ganyan-ganyan. Sa kanya rin naman nagsimula. Yan, high blood itong gurang na ito. Charito, ha? But anyway, ito no, kung talagang ganyan ang niya, dapat tigilan niya na rin yung pagtataga sa katawan ng mga Venezuela. Sa kanya rin naman galing niya mga ganyan-ganyan, di ba? Mga ganyang mga tawag dito, transformation at chuchu, di ba? Ridiculous old man sa totoo lang, no? Itong matandang ito, no? The one who had all this all this surgery, siya pa yung nagsasabi na huwag mag-contact lens, 'di ba? Yung contact lens ngayon, hindi nga surgeries yun, 'di ba? Tapos gusto niyang tanggalin, nakakaloka. He's literally, ito mga beks, known for giving beauty queens extreme plastic surgery makeovers. Tapos siya pa talaga yung wala lang, talagang ang tawag dito, palala ng palala yung pagka-hypocrisy nitong gurang na ito. Hindi ko alam kung saan na siya papunta. Di ba? But anyway, ito naman mga buweks. Ito, hayaan nyo na ngayon si Tandang Gurang, no? Sana wag siyang pakinggan ng may-ari ng organization, di ba? But anyway, nandiyan naman si Nawat, nandiyan naman si Ann, di ba? Alam nyo naman ang mga chay-chay, di ba? Siyempre, gumagamit yan ng mga contact lenses. Alam nyo na, hindi papayag yung mga buweks. Talagang, ay nako, baka hindi siya makasampa ng Thailand, di ba? But anyway, eto na nga. Kung nagpasabog si Vina Pravinar kagabi sa kanyang homecoming parade, di ba?
na talaga naman pinasabog ang social media. Pinasabog ba? Sumabog ba talaga? Charito. Eto naman, nakakaloka ang ating reynang si Atisa Manalo na sobrang daming nagre-reklamo dahil daw ganito, ganyan, ganito, ganyan, ang gown, ang itsura, ang makeup, bla 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 bla. Taing-tae sa mga pasabog ni Atisa Manalo, nagmamadali sa mga pasabog, parang daig nyo pa siya. Kayo na lang kayang lumaban. At huwag daw ito mag-black na evening gown or mga damit kasi daw may dala daw malas iyon at hindi daw iyon bagay kay Atisa Manalo. Paano nyo naman nalaman na hindi bagay dahil basta sinuot niyang gown doon sa anong tawag dito, GMA ball, ayan, grand ball. Syempre, depende naman yan sa style ng isusuot niya, no? Kahit nasabihin pa natin ganitong kulay, ganyang kulay, or ganitong kulay, depende pa rin yan sa yari ng kanyang isusuot. Ako, hindi ko super bet yung sinuot niya doon sa GMA ball. Pero okay naman. Mukhang maluwag lang sa kanya, no? Pero I'm pretty sure maganda yun sa personal. Pero etong suot niya ngayon na talaga naman, mga buwets, pinasabog ang social media kahapon. O, diba? Naka-black ang ating Reyna at nakatirintas ang buhok. Talaga namang hindi nagpakabog. Para siyang si Lara Croft, o diba, ng Tomb Raider. Ang taray, At least nagpakita siya ng kakaibang styling ngayon para matahimik na mga bunganga ng mga nagmamagaling, diba? Gusto kasi agad-agad pasabog hindi pa nga Miss Universe, diba? Kahit nasabihin natin know when to pick yan, hayaan na lang natin yung organization, diba? Wala naman tayong ambag sa Miss Universe Philippines organization kila Mama J at saka kila Mama Voltaire. Huwag tayong masyadong pakilamera. Kung wala pang pasabog, walang pasabog, ganun kayo na lang ang nakikinood Ginagawa nyo na lang ng content sa Atisa Manalo, nagmamagaling pa kayo, di ba? So, hayaan nyo na lang organization, di ba? Wala naman kayong ambag, kundi puro sama ng loob. Di ba? Kung gustong sumuport, wag nang hihila ng iba, di ba? Ganun yon. Charito. So, anyway, eto na nga. Nagpasabog sa Atisa Manalo pero ang buga na mga Indo Dilulo ay kinapikat daw si Ketchut Kanchut, ang Miss Cosmo title holder 2024. Dahil daw mas nauna daw si Ketchut Kanchut na magganito-ganito, o diba? Porque nagtirintas, porque nag-black, kinapi na. Okay, sabihin natin, let's say, okay, kinapi ni Atisa Manalo. Pero yung pagmumukha, kinapi ba? Hindi mangyayari yun, di ba? Diyosahan versus basahan. Kamusta naman, di ba? Charito. O hindi naman basahan si Ketchut Kanchut. May naman siya, may ganda naman siya. Kaya nga lang, nakakainit lang ng ulo yung mga Indo Dilulo na sinasabing ginaya daw ni Atisa Manalo itong si Ketchut Kanchut, di ba? The nerve, di ba? Kamusta naman? Hanggang ganyan na lang sila kasi nga wala na silang matatapos na ang reign ng kanilang reyna. So, good luck sa kanila, no? But anyway, eto nga, no? Paunang paagang pamasko ng ating reyna na talaga naman naka-red ang ating kandidatang si Atisa Manalo, Miss Universe of Philippines 2025. Alam niyo, gustong-gusto ko pag naka-red si Atisa Manalo. Sa totoo lang, nung nakita ko to, kay nilabutan ako mga buweks. Parang feeling ko baka mamaya red ang magiging evening gown ni Atisa Manalo. Tinitignan ko, nakita niyo yung pinost ko sa Facebook at saka sa Instagram, yung naka-red gown siya. Gustong-gusto ko yung mga buweks. Feeling ko bagay sa kanya, yellow, red, yellow, red, pink, mga ganyan-ganyan. Yung light pink lang, ganyan, no? At yung gusto ko rin sa kanya yung blue. Sa totoo lang. Kasi yung naka-gown siya na blue, basta maganda na yung pagkakayari. Ayan, yun yung mga gusto ko sa kanya. Yellow, red, blue, ayan, or silver, ganyan, no? Ano pa ba? Parang nararamdaman ko na baka mamaya red ang gown niya, di ba? Kasi napapansin ko madalas siyang naka-red o di ba? At saka kung red mga buweks, talagang litaw na litaw ang beauty ni Atisa Manalo at saka litaw na litaw ang kanyang kutis na walang chemical. O di ba? Talagang ang ganda-ganda ni Atisa Manalo dito, mga buweks. Talagang unang araw ng September, di ba? Malaking pasabog, parang parang maagang pamasko ni Atisa Manalo na talagang naka-red pa. O di ba mukhang talagang may inihahadang pasabog ang ating reyna. Ayan na nga, no?
So ayan na, unti-unti nang pumapalag ang ating Reyna kaya sa mga nagmamagaling diyan, 'di ba? Huwag masyadong magmagaling kasi kahit na anong talak natin sa social media, my gosh, mga bweks, wala tayong magagawa. Kahit na ano pang sabihin natin, nasa organization pa rin ang huling halakhak. Nasa Miss Universe Philippines pa rin organization kung ano ang ipapasuot nila kay Atisa Manalo. And of course, Atisa Manalo, she's very smart. Alam niya naman kung ano yung bagay sa kanya, di ba? Siyempre, kung ayaw niya yun, eh, di ayaw niya, gano'n, di ba? Alam natin, alam ko sa sarili ko, no? Si Atisa Manalo, matured enough. So, alam niya kung ano yung bagay sa kanya at hindi, di ba? At panigurado ako na hindi tayo ipapahiya ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 stage, di ba? Kaya dapat kalmado lang kayo, di ba? Huwag masyadong feeling entitled na magaling, charot. Eto na nga, no, yung nakita ko tong picture ni Atisa Manalo, mga boys, totoo lang, no. Talagang nasabi ko, oh my God, parang this is the one. Pati ang kanyang makeup na talagang napakasimple lang. Pero syempre pagdating sa Miss Universe, hindi kailangan simple lang, pero wag naman yung mukhang clown, di ba? Medyo kapala ng konti, pero wag mukhang clown. Pero the more na less yung makeup ni Atisa Manalo, mas lalong lumilitaw ang kanyang pagiging Diyosa. O di ba? Ang ganda. Grabe, talagang parang na ito, parang pang Miss Universe headshot na ang atake. Pero syempre, hihintayin pa natin yung pangmalakasan, mga boys. Panigurado yan, meron yan, di ba? Ang ganda, grabe, pang Aguinaldo nga daw ang sabi ng mga kababayan natin, di ba ngayong Pasko, ang ganda-ganda, o di ba? O ano na, yung mga nambabash kay Atisa Manalo, yung mga nagmamagaling dyan. Yung mga yung mga nagdudunong-dunungan na, kesyo, bakit ganito, bakit ganyan, bahala kayo sa buhay nyo. Tingin nyo pala, mas magaling kayo, di sana kayo nang nag-design, di ba? Kesyo, buga kayo ng buga, kayo na sana nag-design. Di kayo makipag-usap sa mga sa mga designers, kila Val Taguba or whatsoever, di ba? Kila Rian Fernandez, di ba? Pag nagdi-demand, dapat mag-demand ng may datong, ganoon. Para pag nag-demand, di kayo magbayad ng gown niya, di ba? O kaya kayo mag-design, di ba? Hindi yung nagmamagaling kayo. Di ba? Sakit lang kayo sa ulo. Charito, ang dami kasi nagdi-demand-demand na wala namang ambag, di ba? Hindi nga kayo makapunta sa Thailand Hindi nyo nga mapuntahan sa Thailand para suportahan kung makapag-demand kayo ganun-ganun pa, di ba? Charito, nakakaloka. Ang sakit sa bangs, mga buweks. Buti na lang wala akong bangs. Nakakaloka. Pag hindi makapunta sa Thailand, manahimik na lang. Ganun, charot, di ba? Eto na. Well, to be honest, yung atake dito ni Atisa Manalo, I love it. Gusto ko tong red na to, no? At saka yung makeup niya, ang ganda. But anyway, for me, eto siguro yung pinaka-masasabi kong balance na aurahan ni Atisa Manalo. Yung makeup look niya, di ba? Napaka-fresh, may may pagka-fierce, pero may pagka-elegante, di ba? Hindi mo masasabing Atisa Manalo as regal lang ang beauty, di ba? Pinaghalong regal, may fierceness, may nandito na lahat, 'di ba? May glance. Oh, tama ba 'yon? May glance, merong sophistication, o 'di ba? May pasabog, ganon. May pagka-elegante, 'di ba? Simpleng atake, pero paniguradong nakakatinig ang isang Atisa Manalo. O 'di ba? Taray ni Atisa. Napakaganda, iba yung beauty ni Atisa Manalo dito. I told you, mga buweks, wag masyadong nagmamadali kasi sa totoo lang, no, hindi tayo malulugi kay Atisa Manalo. Naniniwala ako na pangmalakasan talaga ang ating pambansang manika na sinasabing si Atisa Manalo na talaga ng Diyosahan. Ang pambato natin ngayon sa Miss Universe ngayong taon ay talaga namang pangmalakasan. Kaya naman, mga buweks, no, sa totoo lang, wag tayong masyadong nangunguna sa mga mga ganyang-ganyang 'di ba? Parang feeling natin ang laki ng ambag natin. Wag gano'n, 'di ba? To be honest, totoo ito, she exceeded a powerful aura, 'di ba? That can align with the beauty of our reigning Miss Universe, 'di ba? 2024. Victoria feel like, o do you want, taray ay nakukoronahan nyo na ito sa Atisa Manalo sa Miss Universe, no? Panigurado, hindi malulugi ang organization. Mas maraming mga Pinoy around the world, even in the Philippines, dan dun sa kabila. Di ba? Charito. But anyway, kung sino may manalo, tanggapin natin. Huwag
Huwag tayong feeling dinaya. 'Di ba? Lalo na kung hindi naman tayo dinaya. Pero panigurado ko, Atisa Manalo, magpe-penetrate 'yan. Hindi lang dahil may sash factor tayo. Dahil sa buong kalibre ni Atisa Manalo at maganda si Atisa Manalo, in fairness naman. Napakaganda niya dito, in fairness, no? Kudos sa niya, sa photographer niya, 'di ba? I love it. Talagang for me, ito talaga yung gusto kong look ni Atisa Manalo. Sana ipagpatuloy nila yung mga, ay, tumambling-tumbling. Sana ipagpatuloy nila yung mga ganitong pasabog, no, ni Atisa Manalo, di ba? Wag sana yung matamlay, di ba? This kind of red looks good on her. Sa totoo lang, di ba? Pansin nyo, ang ganda-ganda niya, di ba? Parang ang ganda niyang mamuksa sa ganitong sa ganitong aurahan, sa ganitong kulay ng damitan niya, 'di ba? Talagang lumitaw ang kanyang napakamalapursilan ng kutis, 'di ba? Ganyan nga, ganyan-ganyan ang gusto ko. Ganyan ang atake, 'di ba? Simple lang pero talagang nanlulumpo ang ating Reyna, 'di ba? Oh my gosh. Ang ganda niya dito, kinikilig ako mga Bwex. Makikita nyo dito sa makeup niya dito, all natural. Kitang-kita na walang gawa dito kay Atisa Manalo, di ba? At in fairness, ang nipis na ni Atisa Manalo, o di ba? Sa mga nagsasabi diyan nagbababoy si Atisa Manalo, tignan nyo naman at manalamin muna kayo, di ba? Ayan ang manikang walang gawa, ang Diyosang walang gawa. At talaga naman, nag-e-effort na maging manipis, di ba? In fairness naman kay Atisa Manalo. So, kudos dito kay Atisa Manalo sa kanyang lahat ng mga efforts. And of course, sa kanyang team na talaga naman sinusubaybayan at talaga namang inaalagaan ng bonggang-bongga si Atisa Manalo. O, di ba? Nakakaloka kaya sa mga fans at mga bashers ni Atisa Manalo. Kumalma lang kayo mga Bwex. Kalma lang. Baka kasi mamaya hindi kayo kumalma, yan pa ang maging dahilan ng pagkaimbornal ni Atisa Manalo sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa bansang Thailand. Diba? But anyway mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Nagabi na pala. Nakakaloka. Hindi ko alam na aabutin ito ng 1 oras ang ating pagre-record. Nakakaloka ito. Magingigay sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!